perjury. Pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Oh! Putik niyan. Napakatindi mo pala, Robin Padilla. Naipasok mo to, no? Ang perjury ay ang sadyang pagsisinungaling o paggawa ng huwad na pahayag. Okay mga kapatid, ang ating panonoorin galing sa DZAR 1026 News SMNI. Mga kaibigan, Attorney Lotok, Golden Boy ng NBI. Umano'y mga kaso nito nakalkal sa impeachment trial. Aray ko po. Sablay na naman ba ang day 5? Okay mga kapatid, panoorin na ho natin ng sabay-sabay ano ang meron dito. Pamahalaan ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa main office, sir. Promotion po ba yun? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. Ilang beses nang na-promote sa NBI. Eh kung malampasan niya to, baka sakaling mas ma-promote na naman siya, no? Ano kayang meron dito? 12 years na po kayo, no? Sa NBI? Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. Bawasan mo ng konti para hindi masyadong halata. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Mukhang marami-rami to Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, Sa isang taon? Sa isang taon. Kakaalaman kung gaano kalakas tong si attorney pala to, no? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. Mimaropa. Matindi pala talaga rin to. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Ngayon, attorney pala to, so pwedeng maingat din yung mga sagot niya, ano? Bakit po kaya naisip ng direktor na Teka. Attorney Robin Padilla, yung tanong mo hindi pa nasasagot. Kung ilang beses, di ba? Kailangan masagot yun. sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman Kahit basic. sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge May kinalaman siguro to dun sa iniimbestigahan. ng Islam, ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Hindi, yung wala pang unang sagot yung ilang beses na na-promote. Sayang na lumampas, ano? Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI?
Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a Yumakap sa protecting country, ha? Yumakap. Parang yung iba, yung sinasabi nila, para to sa bayan, para sa bayan. Ayaw na ng sambayan ng Pilipino, kaya dapat na ma-impeach. Yung mga gano'n, yumayakap sa mga salitang mga para sa bayan. matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po? Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Agoy, may kaso. May kaso, may kaso. Yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at So yung meron Makati po, ano? Court yun. Ah. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. May mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? Oo nga, dapat may maalala ka dyan. Kasi pagka kinakasuhan ka, matatandaan mo yan dahil yan ang magpapa-stress sa'yo. Kaya imposibleng hindi mo maalala. if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Parang ano, no? Nag-iingat siya sa sagot niya, no? Parang kunwari hindi niya alam. Siguro baka ganun. Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Agoy. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may Teka lang. Maalala ko lang po kasi bawat may mga testigo pong hinaharap laban kay BP Sara, bakit kadalasan may kaso? Diba no? Ako lang nakikita ko lang, lagi ko napapansin kadalasan may kaso. Magtatakip ng muka, tapos iiyak, tapos may kaso pala. Parang lalo sa kongreso, no? Pagka naghihiring sila doon, mababalitaan mo na lang may kaso pala. May kinasuhan. So ewan ko lang kung ano na, kung talagang nakulong na o ano, pero may record kumbaga. padala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from ombudsman na pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa ombudsman? po. Uy, walang notice. May kaso pero walang notice. Tama ba? Uy. Ang galing. NBI eh. Diba? NBI. Your Honor, yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Oo. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko Lalong-lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Kasi pag nasa NBI ka, parang may kapit ka. Sa akin lang, base sa mga kapit-kapit, di ba? Pag malakas ka, minsan, baka naman, ganito, tanggalin mo na yung kaso. Yung mga napapanood ko sa mga palabas, totoo kaya yung sa totoong buhay, may ganun kaya? Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga
Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, Perjury? extortion, Perjury? Tapos, robbery? Yung hold up? Oh. theft Ano? sa inyo, perjury, Oo. robbery, extortion. Extortion? Teka nga, syempre meron tayong matatanungan dito. Basahin muna natin ha. Ayun nga, ito. Dito muna tayo. Ano ang extortion? Doon muna tayo. Ang extortion o pangingikil. Ay, pangingikil? Binasa ko lang ha. Ay isang illegal na gawain kung saan ang isang tao ay sapilitang kumuha ng pera. Ari-arian o pabor mula sa isang biktima sa pamamagitan ng pananakot, pagbabanta o pamimilit sa ilalim ng batas sa Pilipinas. Ang extortion ay walang iisang partikular na pangalan sa Revised Penal Code, RPC. Ngunit ito ay karaniwang kinakasuhan at pinaparusahan sa ilalim ng iba't ibang krimen, depende sa sitwasyon. Narito ang mga kasong karaniwang isinampa laban sa nangingikil sa Pilipinas. Robbery. With intimidation of person. Binabasa ko lang kumbaga itong sinasabi ko hindi para kay sir o attorney. Ang at least alam ho natin kung ano yung mga ganyan. Grave threats o light threats, blackmail. Ito daw yung mga yung pasok dun sa extortion Cyber extortion, sextortion. Maraming palang ibig sabihin. Halimbawa, ang pagbabanta na ikakalat ang mga masiselang larawan. Bribery at graft para sa mga opsyonal ng gobyerno. Paano kumikilos ang isang biktima? Wag na natin yun. Dito naman tayo. Tsaka yung perjury, ano yun? Sabi ko. Malamang ang tinutukoy mo ay forgery. O perjury. Pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Putik niyan. Napakatindi mo pala, Robin Padilla. Naipasok mo to, no? Palike po ng ating video. Ang ganda-ganda. Maganda minsan mga kapatid, gumamit kayo ng AI, ng mga chatbot, ganon. Pwede. Pwede nyo gamitin si ChatGPT, si Grok. Ako kasi si AI, Google AI, pag sa mga bali-balita. Okay, ulitin ho natin. Grabe Ang perjury ay ang sadyang pagsisinungaling o paggawa ng huwad na pahayag. Ay my God. Habang ikaw ay nakasumpa sa harap ng batas, nakasaad ito sa Article 183 ng Revised Penal Code. 4 na elemento para masabing perjury. Ang pahayag ay affidavit ay ginawa sa ilalim ng sumpa under oath ukol sa isang mahalagang paksa. Ito ay ginawa sa harap ng isang otorisadong opisyal. OMG. Tulad ng notary public, physical o hukom. Ang may salaysay ay sadyang nagsisinungaling. Ang dokumento o pahayag ay kinakailangan ng batas para sa isang legal na layunin. Mamigat na parusa, RA 11594 dahil sa isinasabatas na Republic Act number 11594, itinaasang parusa sa perjury. Ang nagkasala ay maaring makulong ng 6 hanggang 10 taon, magbayad ng 1 million na multa at panghabang buhay na bawal magtrabaho sa gobyerno. Buod na. Grabe matindi pala to So, kung lang naman kung ito ay totoo, tapos nagsasalaysay siya, tapos kung sakasakaling totoo yung sinasabi ni Robin Padilla, sanay na pala siya sa pagsasalaysay ng kasinungalingan. Kung totoo So kung hindi totoo, wala pang kaso. Sabi niya nga, cha. Diba? Pakinggan natin Grabe theft. Mainam po ito As I've said, Mayroon pang theft? Yung theft, di na natin i-google. Alam na natin yan. Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finished the job, sir. Opo. We avoid the noise. Uy. Mayroon po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda nung talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo,
Alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan Hmm. kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Oh. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Pangalawang pangulo na nga sinabi. Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo, Hindi- oo. Siya na yung kasunod na lumaban sa Po mga... dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste. Yun na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, gets ang ko na, ating gets Vice ko na. President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Oh. Bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-end. Ang ganda. Akala ko walang patutunguhan yung tanong ni Sir Robin. Puta, pasok na pasok pala, no? Ibig sabihin, selective lang. Dapat alam nila yun kasi sa NBA. FL kak siya. Pero yung factual circumstances doon, Factual. wala pa po akong... Ang galing mo pala mag-imbestiga nito eh. Yung inimbestigahan lang niya, yung pwedeng masira talaga si BP Sara. Pero yung kung may kinalaman sa pagtatanggol sa ating bayan, wala siyang alam. Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC. yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, Pangalawang wala pangulo. kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo? Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po. During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, Ongoing, so ibig sabihin, hindi pa masasabing yes or no. ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. O bakit nandiyan dyan siya kung hindi niya pala, hindi niya pala kayang sagutin? Sana yun na lang ang pumunta. Hanggang no? ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing ho. Yes, So, eto bigla ako nalilinawan So, ibig sabihin, bakit may impeachment na kung wala pa palang napapatunayan? Diba? Ongoing.
So wala pa lang napapatunayan. Ano po, ngayon po, sir. Mahal Tama namin ba? saksi, ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po Attorney namin. Loto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. I know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. O, sablay. So, ibig sabihin, wala talaga. Okay, mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, katulad po nito, mag-subscribe na po kayo at mag-like. Maraming salamat po.